ang 2026. Ito ang taon na matagal nang binabantayan ng mga defense analyst sa buong mundo. Ayon sa mga intelligence reports, ito ang taon na itinakda ng China upang muling makuha ang ganap na kontrol sa Taiwan. Maging ito man ay sa pamamagitan ng diplomasya o dahas. Ngunit sa pagpasok ng taong ito, isang hindi inaasahang hadlang ang yumanig sa kalkulasyon ng Beijing. Hindi ang Amerika, hindi ang Japan, kundi isang bansang madalas maliitin, ngunit ngayon ay naging tagapagtanggol ng demokrasya sa Asya, ang Pilipinas. Sa nakalipas na mga buwan, ang tahimik ngunit matapang na mga hakbang ng Maynila ay tila naging isang malaking timik sa lalamunan ng Beijing. Ngayon, paano nga ba naging game changer ang Pilipinas? At paano sinisira ng ating bansa ang mga plano ni Xi Jinping sa Taiwan? Bago po natin sagutin ang mga tanong niyan, inaaniyahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Bago natin talakayin ang 2026, kailangan muna nating balikan ang kasaysayan. Bakit nga ba tinitignan ng China ang Taiwan bilang isang renegade province o rebeldeng lalawigan na dapat nilang makuwang muli? Ang lahat ay nagsimula noong 1949. Pagkatapos ng isang madugong Chinese Civil War, nagtagumpay ang Communist Party sa pamumuno ni Mao Zedong. Ang natalong pamahalaan ng Republic of China o ROC sa ilalim ni Chiang Kai-shek ay tumakas patungo sa isla ng Taiwan. Mula noon, nagkaroon ng dalawang pamahalaan. Ang People's Republic of China o PRC sa mainland at ang Republic of China o ROC sa Taiwan. Para sa Beijing, ang Taiwan ay hindi kailanman naging hiwalay na bansa. Sa halip, itinuturing nila itong huling bahagi ng kanilang teritoryo na hindi pa napapalaya. Para kay Xi Jinping, ang reunification o ang muling pagsasama ng China at Taiwan ay hindi lang usapin ng lupa. Ito ay usapin ng legasiya. Ito ang pinakasentro ng kanilang Great Rejuvenation of the Chinese Nation. Sa madaling salita, hanggat malaya ang Taiwan, pakiramdam ng Beijing ay hindi pa tapos ang kanilang revolusyon. Dito nagbabanggaan ang ideolohiya ng demokrasya ng Taiwan at ang otoritaryang sistema ng China. Isang banggaan na umabot na sa pintuan ng Pilipinas. Ngayon, bakit kritikal ang taong 2026 para sa China? Mahalagang malaman na ang taong 2027 ang 100th anniversary ng People's Liberation Army o PLA. Ito ang itinuturing na hard deadline ni Xi Jinping kung saan dapat ay ganap ng unified ang China at Taiwan sa ilalim ng isang pamahalaan. Dahil dito, ang 2026 ang magsisilbing attack window. Ito ang taon na nakita ng China bilang huling pagkakataon na kumilos habang abala ang mundo sa ibang mga krisis, bago sumapit ang kanilang Grand Centenary sa 2027. Ngunit linawin po natin, ito ay isang intelligence assessment o pagtataya ng mga eksperto at hindi isang kumpirmadong schedule o petsa ng pag-atake. Ang plano ng China ay simple. Isang mabilis na blockade sa paligid ng Taiwan upang pigilan ang anumang tulong mula sa labas. Sa kanilang kalkulasyon, kailangan nilang kontrolin ang dalawang pangunahing daan. Ang Miyako Strait sa Hilaga malapit sa Japan
at ang Bashi Channel sa timog, ang katubigang naghihiwalay sa Taiwan at sa Pilipinas. Dito pumapasok ang problema ng Beijing. Noong mga nakaraang taon, ang Pilipinas ay tinitingnan lamang bilang isang bansang walang sapat na lakas militar. Ngunit sa ilalim ng Administrasyong Marcos, nagbago ang ihip ng hangin. Ang unang malaking dagok sa plano ng China ay ang pagpapalawak ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Mula sa 5 base, naging 9 ito. At ang pinakakritikal, ang mga base sa Adayan at Isabela na halos 400 kilometro lang ang layo mula sa Taiwan. Sa pagbubukas ng mga base na ito, pinahintulutan ng Pilipinas ang puwersa ng Amerika na magpreposisyon ng mga kagamitan at sundalo. Siyempre, hindi ito nagustuhan ng Beijing. Bakit? Dahil kung dati ay malayang nakakagalaw ang mga barko at eroplano ng China sa Bashi Channel, ngayon ay may mga mata at armas na nakatutok sa kanila mula sa hiladang bahagi ng Pilipinas. Hindi lang yan. Noong mga nakaraang taon, sinimulan ng Pilipinas ang pagtatayo ng mga port at mga warehouse sa Batanes, ang pinakahiladang probinsya ng bansa. Ang Batanes ay hindi lang basta isla. Ito ang choke point. Kung kontrolado ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito ang Batanes, ang Southern Theater Command ng China ay hindi basta-basta makakalabas para palibutan ang Taiwan nang hindi dumadaan sa butas ng karayom. Ngunit, hindi lang mga base militar ang hadlang sa mga adhikain ng China. Noong 2024 at 2025, formal nang naging operational ang BrahMos cruise missiles ng Philippine Marine Corps. Ito ang pinakamabilis na supersonic cruise missile sa mundo. Sa bilis na Mach 2.8, halos 3 beses ng bilis ng tunog, ang BrahMos ay napakahirap i-detect at i-intercept ng karamihan sa kasalukuyang naval defense systems. Mula sa mga baybayin ng Ilocos at Batanes, ang mga missile na ito ay kayang magpalubog ng mga barko ng China na magtatangkang pumasok sa Philippine waters o sa Bashi Channel. Dahil dito, ang southern flank na inaasahan ng China na magiging bukas para sa kanilang pagsalakay sa Taiwan ay biglang naging isang mapanganib na kill zone. Ang dating plano ng China na i-isolate ang Taiwan ay nabulilyaso dahil sila mismo ang nanganganib na ma-isolate kung gagalaw sila malapit sa Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit nakita natin ang surge ng mga gray zone activities sa West Philippine Sea. Sinubukan ng China na i-distract ang Maynila. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong naghigpit ang alyansa ng Pilipinas sa Amerika, Japan at Australia. Bukod sa armas, ginagamit din ng Pilipinas ang assertive transparency strategy. Sa halip na manahimik, agad na ipinapakita ng Philippine Coast Guard sa buong mundo ang mga video ng pambubuli at agresyong ginagawa ng China sa dagat. Dahil sa estratehiyang ito, nahihirapan ang China na baluktutin ang naratibo o bigyang katwiran ang kanilang mga galaw. Ang Pilipinas ang naging boses ng maliliit na bansa na nagpapakita na ang laban sa Taiwan ay hindi lang laban ng mga superpower. Ito ay laban para sa international law. Dahil sa paninindigan ng Pilipinas, napilitan ang China na baguhin ang kanilang timeline at estratehiya. Hindi nila pwedeng basta na lang lusubin ang Taiwan nang hindi isinasaalang-alang ang presensya ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang China ay may kakayahang mag-adjust at ang anumang plano ay patuloy na nagbabago.
Sa larangan ng geopolitics, walang estratehiyang permanente. Ang bawat galaw ay may katapat na tugon. Solely, ang pagbabago ng papel ng Pilipinas sa geopolitics ay hindi tungkol sa paghanap ng gulo, kundi tungkol sa pagpapanatili ng balanse sa rehiyon. Ang matatag na paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea at ang pagyakap nito sa mga alyansa ang naging mitya upang muling suriin ng China ang kanilang mga agresibong hakbang. Ang taong 2026 ay maaaring maalala sa kasaysayan hindi bilang taon ng pagsiklab ng digmaan, kundi bilang taon kung kailan ang isang maliit na bansa ay buong tapang na tumayo para sa kanyang soberanya at para sa kapayapaan ng rehiyon. Sapagkat sa isang rehiyon kung saan ang mga higante ang kadalasang nagbidikta ng kapalaran, ipinakita ng Pilipinas na minsan sapat na ang tamang posisyon, tamang prinsipyo at tapang para baguhin ang takbo ng kasaysayan. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, nararapat lang ba na tulungan ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito ang Taiwan kung sakaling lusubin ito ng China? O mas makabubuti kung hahayaan na lamang ang Taiwan na lutasin ang sarili nitong problema? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/theceboph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.